Hello, ako po si Pater Luis Maquel. Ngayon ay Palm Sunday, March 24. Kung sasama kayo sa prosesyon na ito, aakalain ninyo na ito ay isang prosesyon ng mga Romano Katoliko. Pero sa totoo lang, ito ay isang prosesyon ng isa pang Christian group na ipinanganak dito sa Pilipinas. Ito ang Iglesia Filipina Independiente o mas kilala bilang Aglipayan Church. Nabuo ito noong 1902 bilang isang paraan ng paglaban sa mga mapaniil na sistema ng mga praileng Kastila. Higit kumulang 50 tao ang kasama sa prosesyon na ito na nagsimula alas 7 ng umaga ngayong Palm Sunday at naglalakad kami ngayon ng higit kumulang 1 kilometro mula doon sa kapisan ng barangay sa Burol dito sa poblasyon papunta sa Cathedral of the Holy Child ng Iglesia Filipina Independiente sa Aglipay Street, Barangay Poblasyon dito sa Mandaluyong City. Ang nakikita nyo sa likod ko ay isa sa mga estasyon na tinitigilan nitong prosesyon sa Mandaluyong City ng Iglesia Filipina Independiente. May mga bata na nakadungaw sa balkonahe at nagbabasa ng Biblia sa baba. Pagkatapos magbasa ng Biblia, kumakanta sila ng mga awit na pang Holy Week at ang mga bata ay naghahagis ng mga bulaklak, simbolo ng pagsisimula ng Semana Santa ngayong taon. Yung mga palaspas na hawak ng mga tao, yun yung paggunita doon sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kasi yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, napakalaking impact nito doon sa nalalapit na Passion, Death, and Resurrection ni Christ. Kasi doon mangyayari yung kung papaano siya parurusahan at papatayin doon sa lungsod ng Jerusalem. Kaya yung mga tao at that time, kasama niya talaga nung pumasok sa Jerusalem. Parang Roman Catholic Yes. ritual, ano? Bakit po? Kasi kami naman bilang Aglipayan Church, bilang IFI, doon sa aming Declaration of Faith and Articles of Religion, hindi naman namin tinanggal kung ano yung mga ibang doctrine at paniniwala ng Roman Catholic, kung saan yung aming mga ninunong pare na nagtatag ng simbahan ay inadapt din yung ibang mga tradisyon, lalo na tigit kung ito ay nabatay sa banal na kasulatan. Kakaiba yung sitwasyon dito sa Mandaluyong kasi dumadaan itong prosesyon ng Iglesia Filipina Independiente pero na dito sa kaliwang banda, kita nyo lumalabas yung mga Romano Katoliko mula sa simbahan ng Filipinary dito sa Mandaluyong. May kaibigan kami na nagsabi madalas daw mangyari ito na nagkakasulubong sila at minsan yung nasundan na prosesyon ng isang miyembro ng Romano Katolikong simbahan ay sa Aglipayan Church daw pala. Kamusta po yung relasyon ng Aglipayan Church dito sa Mandaluyong with the Roman Catholic Church? Okay. Itong recently, bago kasi yung mga pari dyan, pero yung mga pinalitan nila, kaibigan ko, particular si Father Hans Mangdurulang. Siya po ay lagi pumupunta rito pag piyesta namin. Then, pag sila naman ang may piyesta, pag December 8, nandun naman din ako. So, mahusay yung relasyon namin dito ng Roman Catholic Church at ng IFI. Lalo na nung nagkaroon sila ng 500 years ng commemoration nila ng 500 years ng Kristyanismo sa Pilipinas. So, nabuksan yung pinto ng mahusay na pagkakaibigan at pagkilala ng
Romano Katolika at ng Iglesia Filipina Independiente. Actually, ito din yung time na nagkaroon ng joint statement yung simbahan na ngayon kinikilala na yung aming binyag. Kasi dati hindi eh. Pero ngayon, after 500 years ng Christianity sa Pilipinas, nagkaroon ng pag-uusap yung mga leaders ng simbahan at nagkaroon sila ng joint statement. At napakalaking bagay yun para sa amin. Bakit po mahalaga yung pagkakaibigan ng mga miyembro ng IFI tsaka ng mga Katoliko? Mahalaga kasi dapat naman ang bawat simbahan, may iba't ibang mga paniniwala, may iba't ibang pinagmulan, dapat iisa lang yung mahalaga, yung pagrespeto sa paniniwala. Kasi kami naman, kasi kung babalikan, bakit pa kami humiwalay? Kasi masasaktan naman sila pag sinabi nilang humiwalay kami. Talaga hindi namin nagustuhan yung talagang nangyayari nung panahon na yon, nung dumating yung mga praile. Pero ngayon, matagal na panahon na yan, ibig sabihin, respetuhan nila. At I think dumarating na sa point na gano'n, na yung pagkakaisa ng simbahan ay mahalaga lalo tigit kung pag-uusapan natin ang problema ng lipunan. Kasi hindi talaga matikita at hindi natin resolba ang problema ng lipunan pag yung mga simbahan mismo ay hindi nagkakaisa. Pagkatapos ng higit isang oras, nagtatapos ang prosesyon ngayong Palm Sunday dito sa Cathedral of the Holy Child sa Aglipay Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City. Magkaiba man ang ilang ritual at mga doktrina, may mga pagkakapareho rin. At higit sa lahat, nagkakaisa ang mga miyembro ng Iglesia Filipina Independiente at ng Iglesyang Romano Katoliko sa paniniwala sa iisang Kristo at sa paghahangad ng mas mabuting buhay para sa lahat. Paterno S. Maquel, Rappler, Manila.